dito sa Sir ko eh. May trivia ba, Sir? Mayroon daw. Puri ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Now, let us continue in our message, mga kapatid. And I request everybody to stand up and open the Bible. Buksan po natin ang aklat ng sa mga gawa, Acts chapter 11:26. Pakinggan po natin. The 2 Corinthians chapter 5 verse 17. The 1 Peter chapter 2 verse 21. The last verse. Acts chapter 1 verse 8. Ang unang aklat. Sabay-bayan na lang po natin dito sa ating screen. Pakibasa po sa unang aklat ng Acts chapter 11:26. Sa Acts 11:26, sinabi nito, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon sila'y nagsama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at mga alagad ay pinasimulang tawagin ng mga Kristiyano sa Antioquia. Second Corinthians 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nasilipas na ito sila'y bagong naging mga bago. 1 Peter chapter 2:21. 1 Peter 2 verse 21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan na halimbawa, upang kayo'y magsusunod sa mga hakbang niya. Acts 1 verse 8. Kadagwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kahuli-huli hanggang ng lupa. Pagpalay ng pagkabasa ng salita ng Diyos at gusto ko po tayo tulungan sa panalangin, Pastor Nolia. Praise God. Hallelujah. Yuko po natin ang ating mga ulo, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ang pagpapalang Diyos sa manaming banal. Sa oras na ito, Lord, narito po kami sa iyong mensahe, Panginoon, at dalangin po namin, Ama, na patuloy mo po kami yan na i-cover habang kami nakikinig ng iyong mensahe, O Diyos, na kung saan bigyan mo po kami ng encouragement, lalo na sa iyong mga salita, na kung saan ito po ay mahasik sa aming pong kabuturan po ng aming mga puso. Na kung saan, O God, na iyong salita, na O God, ito po ay magtutulong sa oras na ito, Diyos, upang kami lumakas sa aming spiritual. Hallelujah. Kaya sa oras nito, Lord, dalangin po namin, God, na iyong gagamitin sa buhay ni Pastor Tayaka. Patuloy mo siyang basbasan mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, na kung saan ang iyong mga salita na ito, God, ay mamutawi sa aming kalagitnaan. Dahil ang sabi mo, 2-3 magkatipon sa iyong pangalan, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Kaya kinikilim po namin, God, sa oras na ito, na kung saan ang iglesia ito, balutin mo sa iyong kapangyarihan ang revival, O Diyos, ibigay mo po, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos. Kaya ano mo po ang pagkilos ng kaaway, sawayin mo sa oras na ito, na kung saan ang iyong mga salita, na ito po ay lumaganap sa aming pong kabuturan ng aming pong mga puso. Kung ano man po ang mga bagay naging balakid ng aming pong pagkukulang, linisin mo kami at patawarin mo po kami, O Diyos, upang kami maging kaaya-aya sa iyong harapan. Maraming po salamat. Ito po kami sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. The message today, mga kapatid, what it means to be. Okay po, ulitin ko po. What is meant to be a Christian? Ito yung message natin. Hallelujah. At masabi natin, pag nagbigay po tayo, mga kapatid, ng title, Sir Erwin, palagay ko ang ating usapan ay mayroon itong tinatawag na context. Hallelujah. Dahil mga kapatid, nagbigay tayo. Alam niyo yung ibang mga ngaral dito?
Pagdating sa pulpito, babanat na yan. Wala silang abinigay, ibig sabihin, walang address yung mga kapatid kung ano-ano po yung kanilang sinasabi. But ang isang mga aral at nagbibigay siya ng title ay context sa kanya pong pag-uusapan. Hallelujah. Now, sikapin na lang po natin mga kapatid na hindi po tayo mga kapatid mawalay sa ating pong pag-uusapan, at kung mayroon mang mahalo po dito mga kapatid, sabihin na lang po natin, linoob lang atin pong Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. Ang Bible po ay nagsasabi sa atin mga kapatid na take my yoke upon you and learn of me. Di po ba? Tama? Tama po ang Bible. Sa mga taong lumapit sa Kanya, sabi niya, come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan po tayo ng kapahingahan. Lumapit tayo sa Diyos. Ngunit mga kapatid, nung tayo ay nasa simbahan, ang sabi ng Jesus, take my yoke upon you and learn of me. Mag-aral tayo sa Kanya. Anong mayroon? Sereko, anong mayroon? Anong mayroon sa Kanya? Hallelujah! Sapagkat ang mga salita, mga kapatid, na nakasaad sa Biblia, ito ay napakaganda. Malalaman po natin dito mga kapatid na tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo naglingkod sa Kanya at sinunod natin ang Kanyang kalooban. And the Bible says in the book of Matthew chapter 7:21, hallelujah, papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Pero kapag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, siyempre po hindi tayo papasok doon. Sabi ng Bible, hindi ang lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi ang lamang gumagawa ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya mahalaga, mga kapatid, na tayo po ay mamuhay, isagawa po natin yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, para tayo ay sure na sure. Amen? Hallelujah. Na tayo ay patungo sa langit. Amen? Kaya tayo naglingkod sa Diyos. Kaya tayo mga kapatid nanumbalik sa Panginoon. Kasi gusto natin mga kapatid na pupunta tayo doon mga kapatid sa, sabi ng lecture kanina, tayo sa langit. Ang tao, pag talaga saan mo gusto? Siyempre sa langit. Siyempre sa langit. Diba? Lahat po tayo gusto natin sa langit. Ganon din sa Bible, mga kapatid, hallelujah, kailangan mayroon tayong isasagawa. Amen? Kailangan maniniwala po tayo sa ating pong Panginoon. Kailangan makakapasundin natin yung kalooban ng Diyos. Kailangan magbalik loob tayo sa Diyos. Upang tayo mga kapatid, bahagi po tayo sa kaharian na inihanda ng ating pong Panginoon. Sapagkat in the book of John chapter 14, mga kapatid, sabi niya, huwag magulumihanan yung mga puso. Oo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Pupunta ako doon. Ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At pag naihanda nito, sabi niya, babalik ako dito. Hanapin ko si Sereko. Oy, wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia. Hallelujah. Pupunta ako dito. Mga kapatid, at kayo ay aking kukunin. At kung saan ako nandoon din kayo. Di ba tayo natutuwa? Parang hindi nga, mga kapatid. Hallelujah. Di ba tayo natutuwa? Parang hindi nga. Hallelujah. Pupunta ako doon, ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kapag naihanda na ito, muli akong paparito at kayo ay aking kukunin. At sabi niya, kung saan ako naroroon, kayo din ay nandoon. Ha? Wala na. Okay. Balik tayo sa ating pong message, mga kapatid. Saan tayo tumigil, mga kapatid, kanina? John chapter 14, sabi ng John chapter 14, mga kapatid, ako'y paroroon, ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Hallelujah. At kapag nahanda ito, muli akong paparito at kayo ay aking kukunin. At maganda mga kapatid ang plano ng ating pong Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin.
Kaya ang hamon mga kapatid ng Jesus Christ sa kanya pong mga alagad na kailangan ang gospel ay ilabas mga kapatid sa buong sanglibutan upang ang tao mga kapatid ay makarating doon sa lugar na ipinangako ng ating pong Panginoon. Now, hallelujah! The message mga kapatid, what's meant to be a Christian? Ito sinatawag mga kapatid na ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Naintindihan po ba natin mga kapatid ang pagiging Kristiyano? Anong mayroon sa pagka-Kristiyano? Parang teaching tayo mga kapatid, teaching po itong mangyayari ngayon mga kapatid. Hallelujah! Anong ibig po sabihin mga kapatid tungkol po doon sa salitang Kristiyano at alam naman po natin yan malaon na pong panahon. Siyempre mga kapatid, ang karamihan nagsasabi sir na pag hindi ka Muslim, ang tawag sa iyo ay Kristiyano ka. Pero alam niyo may Muslim ngayon, Kristiyano natin sila. At ang sabi po mga kapatid, praise God, ng Bible, doon po sa lugar ng Antioquia, mga kapatid, and the disciple were called Christian first in Antioquia. Ito po mga kapatid ay doon sa lugar ng Antioquia nagsimula silang tawagin mga kapatid na sila po ay mga Kristiyano. Amen? Hallelujah. At ang mga Kristiyano mga kapatid, bakit what it means to be a Christian, bakit mga kapatid? Ano ba mga kapatid ang tinatawag na mga pagka-Kristiyano? Anong mayroon? Anong kahulugan mga kapatid? Ano ang ibig sabihin sa pagiging Kristiyano? Hallelujah. Oo, tinawag sila na Kristiyano ang mga alagad ng Diyos sa lugar ng Antioquia. Anong mayroon? Anong nangyayari doon? Diba? Anong nangyayari sa lugar ng Antioquia? Ano yung ginawa nila? Bakit tinawag silang mga Kristiyano? Siyempre po mga kapatid, sa madaling sabi, sila ay gumagawa ng ayon kay Kristo. Sila po ay nangangaral tungkol po sa ating pong Panginoong Kristo. Kaya nag-declare mga kapatid na ang mga tao doon ay dapat huwag humiwalay sa ating pong Panginoon. Kaya tinawag silang mga Kristiyano sapagkat ang mga ginagawa nila ay ayon kay Kristo. Amen. Ganun po yung kahulugan ng Kristiyano. Una pa lang naniniwala, kung naintindihan natin yun. Amen? At kapag Englishin ko yun, hindi kayo makakaintindi dahil hindi ako marunong mag-English. Hallelujah. Sabi ng isang teacher, Sir Rico, bakit ang pastor ba nangangaral siya? English, nag-i-English siya. Pagkatapos tinanong siya ng teacher, Pastor, paano hindi ko naintindihan yung English mo? Sabi ng pastor, teacher ka, di ka nakakaintindi. Ako nga, hindi teacher, magtatanong ka pa sa akin. Huwag ka magtanong sa akin dahil teacher ka. Hallelujah. Kasi Sir Erwin, di siya pwede magtanong sa akin. Kasi po, mga kapatid, mas nakakalamang siya. Nakakalamang lang ng isang paligo. Puri ng Diyos. What it means to be a Christian? Bakit mga kapatid, praise God, ano ang ibig sabihin, mga kapatid, ng pagiging Kristiyano? Tinawag sila na Kristiyano sa lugar ng Antioquia because mga kapatid, sila ay nangangaral tungkol kay Kristo. Ipinahayag nila, mga kapatid, praise God, ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Nangaral sila at lahat ng ilang ipinangangaral, ito po ay tungkol sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ang nagbunyag sa kanila, mga kapatid, ay ang mga tao, tinawag silang Kristiyano. Sample. Kung ako mga kapatid ay lumalakad na pasuray-suray,
Oh, ano ang tawag sa akin? Ha? Ha? Lasenggero. Diba? Eh kasi nakikita eh. Nakikita. Pagka ikaw ay lumalakad sa kalsada at pakanan, pakaliwa ka, ang tawag sa iyo ng tao, yan ay lasing. Kaya nga, siya ay lasinggero. Kaya yun po mga kapatid. Now, sila po mga kapatid sa lugar ng Antioquia, ang ginagawa nila, mga kapatid, ay ang ayon kay Kristo, ang kanilang ipinangangaral. Kaya sila ay nabunyagan, mga kapatid, or nabinyagan, mga kapatid, na sila ang mga taong Kristiyano. Matutuwa ba tayo pag sinabi sa ating mga kapatid na Christian tayo? Hallelujah. Matutuwa tayo. Pag si Sir Rico, sinabi, may narinig yan na Christian ito, kasi ang gupit Kristiyano eh. Hindi ako matutuwa ka, Sir. Sabi ni Sir, nagkamali ka. Oo, matutuwa. Matutuwa tayo. Pag naglalakad ka, sabihin mo, tayo pa lang ay kilala ko na ang Kristiyano yan. Pumila ako sa airport, mga kapatid, para manghingi ng ayuda. Hindi. Para sasakay ako ng Sasakay ako papuntang Manila, doon sa lugar ng Palawan. Pila. Tapos yung kasunod sa akin, kinalabit ako. Sabi niya, Sir, alam ko Christian ka. Tapos, ito ka. Alam ko, pastor ka. Oh, hindi ko makakilala yun. Hindi ko makilala talaga. Sabi, Christian ka. Pastor ka. Alam nga naman sabi ko, hindi. Sabi ko, pastor ako. Christian, pastor ako. Sabi niya, sabi ko, bakit wala? Sabi niya, alam mo, may kaloob sa akin ang Panginoon. May gift ang Panginoon sa kanya na pwede niyang makilala ang tao kung anong mayroon. Lahat na may kaloob mag-praise the Lord. Hallelujah. Marunong na tayong kumilapis, di ba? Kahit pa paano. Marunong tayong kumilapis eh. Pagka ang isang tao, mga kapatid, hallelujah, ay puno ng grasa, ang tawag doon ay taong grasa. Kadali-dali. Diba? Marunong tayong kumikilala. Marunong tayong kumikilala. Now, ang isang taong naglilingkod sa ating pong Panginoon ay makilala po natin, mga kapatid, ang kanyang buhay as a Christian. At because yung lahat ng kanilang gagawin, mga kapatid, ito po ay trabahong Kristiyano ang magaganap sa kanilang mga buhay, at ayaw nila na magtrabaho, mga kapatid, na ito ay hindi po, mga kapatid, trabaho na magiging Kristiyano. Kung Sister Linda, pupunta ka doon sa Manila, may diskuhan doon. Ang haba-haba ng buhok mo. Tapos naka-Pilipinyana ka. Hallelujah. Tapos pakimbot-kimbot ka doon ba? Ano sa tingin mo? Kristiyano ka? Sasabihin ba ng tao yan ay Kristiyano yan? Kasi mahaba ang buhok eh. Rason ba? Hindi, no? Hindi. Hindi talaga. Kasi po, mga kapatid, makikilala po sa atin kung mga ginagawa. Kung ikaw ay nasa sabungan, although na ang gupit mo, Brother Gideon, gupit Kristiyano, pero nasa sabungan ka, magdududa ang tao, parang hindi man ito Kristiyano. Pero kapag ikaw ay ganun ang gupit mo at ayos ka talaga, masabi mo na itong taong ito ay Kristiyano. Lalo na kapag nakabarong. Sister Erwin. Ano na kasi Sister Erwin para po sa iyo. Sorry. Hallelujah. Pag nakabarong, Sir Erwin,
Pastor Erwin. Malakas na yung hawak. Siyempre po, ang malimit na tingin ng tao yan. Christian yan. At saka titulado yan. Di ba? Titulado. Alam niyo yung taong titulado? Hallelujah. Grabe naman yung taong titulado, maraming lupa. Yung lupa mo. May lupa kasi yan. Hallelujah. May mamanahin yan. Hallelujah. Ang tao na titulado, mga kapatid, makilala mo yan. Ano yung taong hindi, ba't may tao bang hindi titulado? Meron. Pastor Noria, may tao bang hindi titulado? Ang ibig ko pong sabihin, ang taong titulado, mayroon siyang, mayroon siyang, tawag ito, may pinag-aralan, may natatapos. Hallelujah. Yun mga kapatid, ang taong titulado. Ang pastor ba ay titulado yan? Siyempre titulado yan. Ang pastor. Hallelujah. Si Manny Pacquiao ba ay titulado? Titulado yung bumo ni Pacquiao. Ayaw niya panuntok ng wala sa ano. Kasi may lisensya yun. Titulado yun. Ganun po ang ibig pong sabihin ng titulado. As a Christian, mga kapatid, tayo po, mga kapatid, meron po tayong titulado as a Christian. Ikaw ay Kristiyano ngayon dahil sa ikaw ay isa sa naniniwala sa atin pong Panginoon at sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay tinatawag na Kristiyano. Ito mo ngayon ay Kristiyano. Amen? Naunawa na po natin ang ibig ko sabihin. Kung minsan, sabihin natin, sa mundo, ang titulado, si pastor. Titulado. Ang titulado, yung mga nanukulan doon, titulado. Sabi naman kapon, yung mga kawataan, ay titulado naman yun. Hallelujah. May mga titulo. Para bang yung mga Christian, tituladong Kristiyano, mga kapatid, pero hindi po talaga gumagawa ng ayon kay Kristo. Ayan. Hallelujah. Kung tayo po, mga kapatid, ay na kay Kristo, ay tayo po, mga kapatid, ay tawaging Kristiyano. Because in the book of Galatians, chapter 3, verse 27, hallelujah. Ang lahat ng abautismuhan kay Kristo ay ibibigay si Kristo. Amen? Kaya si Kristo ay nasa atin, tayo ay naging titulado na tayo ay mga Kristiyano sapagkat ang Kristo po ay sumasa atin. Glory to God. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, mga kapatid? Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay tayo po'y lumalakad ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Now, dito po, mga kapatid, sa ating pong binabasa, 11:26 ng mga gawa, siyempre po na ating pong napatunayan na nabinyagan sila na mga alagad ng Diyos ay tinawag sila ng mga Kristiyano. The 2 Corinthians, mga kapatid, sabi po dito, we must receive Christ, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, paano ba magiging Kristiyano? Hallelujah. Ito, alam niyo ito, oro na to ay grade 1. Grade 1. Pero may malalim po dito, mga kapatid, na kumisa kapag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Ito ay magiging problema sa atin pong pang-espiritual.
Ang sabi po ng Bible, mga 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Totoo yan, mga kapatid. Hallelujah. Kapag ikaw, mga kapatid, ay Kristiyano at ikaw ay na kay Kristo, tayo, ang tawag sa atin ay bagong nilalang. Amen? Bagong nilalang. Bakit bagong nilalang? Kasi po, dati-dati mga kapatid ay hindi naman talaga ganito po tayo. Di ba, sir? Wala tayong pagkakilala. Oo, hindi natin pwedeng planuhin pupunta tayo ng simbahan. Hindi natin pwedeng planuhin na magsamba ako ngayon. Hindi natin masabing dadala ako sa gawain ng Panginoon. Dahil iba po tayo, mga kapatid, nung unang panahon. Pero nung tayo, mga kapatid, nakakilala kay Kristo, mga kapatid, nung tinanggap natin ang atin pong Panginoon, mga minamahal, praise God, tayo po, hallelujah, ay bahagi na po tayo, mga kapatid, sa tinatawag na ikaw ay bagong nilalang. Amen? Bagong nilalang. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Hallelujah. Kaya kung gusto natin na tayo po ay magiging bagong nilalang, alam ba natin yung bagong nilalang? Nakakita ba kayo ng bagong nilalang na may ang katawan ay puro uwat? Nagkakag-uwat ba? Nakakita ba tayo? Bagong panganak. Oo. Di ba wala, no? Nakakita ba kayo ng bagong panganak na chismosa? Wala, ano? Brother Kelmar, hindi natin nakikita na. Yung nakakita ka ba ng bagong panganak tapos puro-puro na pipilat ang yung puro sugat-sugat na. Puro daligdig pa yung liyo pa. Wala, ano? Ang kinis! Makinis! Ang bata pag bagong labas, makinis yan. Hindi pa na-experience ni Brother David niya. Pero makinis talaga. Kasi ang tawag doon ay bagong nilalang. Kapag bagong nilalang, iba po yung salitang bago kaysa luma. Tama? Sino sa inyo ang mahilig sa mga bago? Natutuwa ba kayo, mga kapatid? Kapag ang damit ninyo ay 5 taonan, di pa napapalitan? Hallelujah. Di ba hindi? Ang gusto natin, bibili tayo ng bago. Kasi mas maganda ang bago. Amoy bago. Kasi po, ang bago, mga kapatid, ay napakaganda. Kung sa damit nga po ang pag-usapan, mas maganda ang bago kaysa luma. Okay. Kung bibili ka ng damit galing SM, SM SM sa mga mall, at bibili ka doon sa ukay-ukay, alin ba doon ang magustuhan ninyo, mga kapatid? Siyempre yung galing sa SM, magiging favorite mo yan. Sabihin mo sa kaibigan mo, alam mo kung magkano bili ko nito? Hindi mo kaya to. Grabe, ano? Kakabili ka lang ng gano'n, sabi mo hindi mo kaya to. Alam mo, ang ganda-ganda nito. Hindi ka naman tinatanong kung saan mo binili. Sabi mo sa SM ito. Hindi ka naman tinatanong kung sa SM. Di ba? Pero mas maganda gamitin yun. Kasi po, ang usaping bago ay iba kaysa luma. Sa Rico, mas maganda ang bago kaysa luma. Hallelujah. Isip-isip kayo naman, mga kapatid. Isip naman kayo kung ano-ano ang iniisip ninyo. Damit ang pinag-usapan natin dito, mga kapatid. Mas maganda ang bago kaysa luma.
Kaya nga, sabi po ng Bible, kung ang sino man na kay Kristo, sa bagong nilalang ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kaya nga mga kapatid, praise God, ang buhay natin as a Christian, mga minamahal, tayo po ay laging bago sa harapan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At alam ba natin mga kapatid, praise God, sa Biblia, ang makaluma ay itatapon na. Sino sa inyo nakaranas ng mga damit tinatapon? Yung luma. Hallelujah. Wala, no? Wala. Pero mayroon, nagtatapon ng luma ng mga damit. Hallelujah. Mayroon ba din sa inyo nagtatapon ng mga lumang damit? Kung yung tapon, pamigay niyo. Kasi nagsawa na kayo, di ba? Nagsasawa na. Oo. Dati po yan mga kapatid na kasi pinagsawaan. Yung mga trabaho natin, hindi ba tayo nagsasawa? Yung dati natin ginagawa, Brother Joey. Oh, yung dati mo ginagawa, di ka ba nagsasawa? Di ba pinagsawaan mo yun? Kaya mo nga iniwanan eh. Oo. Kaya nga natin iniwanan yung dati natin mga ginagawa, Pastor Erwin. Kasi po, yun ay trabaho natin noon. Nas, ang tawag dito ay ang mga dating bagay. Dapat ang dating bagay ay magsilipas na. Para ano? Narito sila'y pawang maging mga bago. Kaya kapag tayo po mga kapatid, iniwan natin ang dating mga bagay, tayo ngayon mga kapatid ay magniningning. Mga kapatid, President, sa mundong ito, dahil ikaw ngayon ay binago ka ng ating pong Panginoon. Kaya ang na kay Kristo, tinawag sila ng mga Kristiyano sapagkat sila ang mga binago ng ating pong Panginoon. Amen. Dati mga bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Hindi dapat mga kapatid na balikan mo yun. Yung mga dati mong mga bagay. Amen? Yung dati mong trabaho, huwag mong balikan yun. Sapagkat mga kapatid, tayo ngayon ay tinawag ng ating pong Panginoon para tayo po mga kapatid, hallelujah, ay magiging bago sa harapan ng ating pong Panginoon. Dahil yung mga yung mga tumatanggap, hallelujah, sa ating pong Panginoon. Tayo po mga kapatid ang tumatanggap sa ating pong Panginoon. Amen? At sabi po dito mga kapatid, pangalawa, whereas ano yun? Ilagay nyo para tulungan ninyo ako kasi baka ako nagkamali. Pangalawa mga kapatid, we must resemble Christ. Resemble. Okay, kali yung sulat ko mga kapatid. Hallelujah. Resemble Christ mga kapatid. Tayo magiging katulad ni Kristo. Amen? Kaya ang Kristiyano ay maging katulad ni Kristo. Amen? Kaya kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, tinawag ang Kristiyano sapagkat ang ating pong mga ginagawa ay katulad sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya we must resemble Christ mga kapatid. The first Peter mga kapatid, ang sabi po ng Bible, chapter 2 verse 21, leaving us an example that we should follow His way. Follow His step. Hallelujah. Ibig po sabihin, mga kapatid, na tayo po mga kapatid ay magiging halimbawa. Amen? Tayo po ay magiging halimbawa na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya.
Tinawag tayong Kristiyano sapagkat nagsipagsunod tayo sa mga hakbang ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sa lahat po ng bawat isa sa atin pong pagsumikapan na maging maayos po, mga kapatid, ang atin pong pagsunod, hallelujah, sa kalooban ng atin pong Panginoon. Kaya nga kung ano po yung plano ng Diyos, doon po tayo mga kapatid. Amen? Sundan po natin ang atin pong Panginoon. Yan po sa Bible, mga kapatid, sabi po ng Bible, si Jesus, I am the light of the world. Amen? Siya po ang ilaw ng sanglibutan. Hallelujah. At tayo naman po mga kapatid ay maging katulad niya. Tayo po mga kapatid ay maging ilaw din po ng sanglibutan. Kaya kapag tayo ay isang Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan po mga minamahal na tayo po mga kapatid ay maging katulad ni Kristo. Hallelujah. The first letter, mga kapatid, is sinasabi nga po, ibinigay sa atin, leaving us an example that we should follow His step. Tayo po mga kapatid ay binigyan po ng halimbawa. Amen? Upang tayo mga kapatid ay mga sisunod sa mga hakbang ng ating pong Panginoon. Ibig pong sabihin, hindi naman siya naging literal na ang hakbang ng Panginoon ay gano'n. Hindi gano'n. Mga kapatid, ang ibig pong sabihin, kung ano ang mayroon sa ating pong Panginoon na kanyang ginagawa, ay gayon din po isasagawa po natin para lahat po tayo na mga Kristiyano ay maging kalugod-lugod at maayos mga kapatid ang pagkatawag sa atin na tayo po ay mga Kristiyano. Hallelujah. Dito po mga kapatid, we must represent Christ. Alam ba natin yung salitang represent? Hallelujah. Alam ba natin ang salitang represent? Dati kinuha nila ako mga kapatid na representative. Mga kapatid, sa bayan, may nagkaroon ng meeting sa munisipyo at wala yung taong atin. At ako po yung kinuha mga kapatid, pinapunta doon. So, ang tawag doon ay representative. Tama ako, Pastor? Kinakatawan. Kinakatawan. Ako yung kinakatawan. Okay. Hallelujah. Tayo'y naging kinakatawan ni Kristo. Tama? Hallelujah. Kumbaga, ikaw ngayon, mga kapatid, ay dito sa mundo. Ikaw ay nagiging represent o representative ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, ibig pong sabihin, kung ano mayroon kay Kristo, kailangan makita sa ating pong mga buhay na tayo po ang nagpatotoo na siya ang Kristo. Siya mga kapatid, hallelujah, ang nagbibigay sa atin mga kapatid ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ba natin mag-representative o mag-represent? Oo. As a Christian, kailangan ganun po talaga tayo. Hindi po mga kapatid, praise God, represent. Anong represent? Represent ka ba? Hallelujah. At magsabing ako yun. Wala na talaga. Hallelujah. Represent mga kapatid. Sabi ko, lahat magsabing ako yun. Ako yun. Huwag kayong magdududa mga kapatid at huwag kayong mahihiya. Dahil lahat po tayo ay tinawag ng mga Kristiyano. Amen? Lahat po tayo mga kapatid ay kinalugdan tayo ng Panginoon. Sapagkat tayo yung nakikinig sa tawag ng Panginoon. Amen? Tayo yung nakikinig, tayo yung tumanggap sa ating pong Panginoon. Kaya huwag tayong mag-alangan, mga kapatid, na tayo, mga kapatid, hallelujah, ay representative ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sapagkat dito po makikita sa atin. Amen? Tayo
tayo ay ang kumakatawan. Amen? Alam ba natin yung salitang kumakatawan? Pumapapil, mga kapatid. Kumbaga mga kapatid, praise God, yung si Pastor Nolia ay wala dito mga kapatid. Ako ngayon ang mag-represent. Ako ngayon ang tatayo. Hallelujah. Di ba pwede ba, Pastor? Nag-schedule ako halimbawa, lecture, Bible study, Pastor Nolia. Wala mas Pastor Nolia. Nasa si Brother Jason. Si Brother Jason ngayon ang tatayo. Ang tawag sa kanya ay represent. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, tayo ngayon mga kapatid ay mga anak tayo ng ating pong Panginoon. Parang ayaw man nyo mag-amen mga kapatid. Kadali-dali na nun. Hallelujah. Di ba tayo nag-alangan? Pagka sinabi mga kapatid, anak ba tayo ng Diyos? Dapat na tayo mag-amen. Oh, alam mo niyo sabi ng iba, ang Diablo ay 24 hours. Masyado siyang aktibo sa trabaho niya. Umiikot-ikot, humahanap siya ng kanyang masisila. Oh, pag sabi ng pastor, mag-praise the Lord, mga anak ng Diyos, di ka ba nag-praise the Lord? Sabi ng Diablo, magduda ang Diablo ba? Sabi niya, ito kaya, bakit hindi kami siya nag-amen? Baka ito ay akin. Diba? Magpagdudahan. Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat pagdudahan. Kailangan nandoon po tayo sa tinatawag na katiyakan, assurance mga kapatid, na ikaw talaga ay anak ng Diyos. It's because, mga kapatid, praise God, na po dyan, mga kapatid, hallelujah, lahat na sumampalataya, lahat na nanalig sa Kanya, ang sabi ng Biblia, sila po ay tatawaging anak ng Diyos. Walang duda yan. Amen? Walang duda. Kapag naniniwala ka sa ating pong Panginoon, mga kapatid, ang tawag sa iyo, ikaw ay anak ng Diyos. Yan pagka sinabi lahat ng anak ng Diyos, mag-praise the Lord, mag-praise the Lord kayo. Amen. Hallelujah. Pag di tayo mag-praise the Lord, mga kapatid, delikado. Oh. Pagka sinabi lahat ng anak ng Diyos, mag-amen. Oh, hindi talaga. Hindi mo naman jablo ako. Ako na Hindi mo jablo ako naman Oh. Lahat ng mga anak ng Diyos, mag-amen. Amen. Oh, yan ang mga tunog. Oo. Talaga yan ang mga tunog na talagang walang duda yan. Hallelujah. Tatakbo si Satanas yan. Hallelujah. Pero ngayon, papatay-patay tayo. Ewan ko ba? Totoo yung sinabi ni Pastor. Yan ang problema. Alam po natin mga kapatid, yung salitang represent, tayo po mga kapatid ang tinutukoy yun. As a Christian, tinawag ka ng mga Kristiyano, tinawag tayo ng mga Christian, kinakailangan po mga kapatid, tayo ang magpapahayag, mga kapatid. In the book of Acts chapter 1 verse 8, and ye shall be witness unto me. Hallelujah. Diba sabi ng Bible? Okay, basahin natin. Sabi ng Jesus, kayo ay magiging saksi ko. Hallelujah. Datapwat, tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kauli-uling hangganan ng lupa. Grabe, di ba? Kaya walang duda, mga kapatid, dapat na tayo, mga kapatid, ay aminado na tayo ngayon ang mga Kristiyano, tayo ang nakasumpong ng katotohanan, tayo ang magpapahayag, mga kapatid, tungkol sa ating pong Panginoon Jesucristo. Sabi na, kayo magiging saksi ko. Saksi, okay ba o? Hallelujah. Sabi ko nung nagdala ba? Ano kayo? Anong grupo kayo? Mga saksi kami. Ah, ganun ba? Mga saksi daw sila. Hindi naman ako pilosopong tao.
mga kapatid, para tanungin sila, nandoon ka ba talaga? Kailan ka ba tinanganak? Di ba? Di ba tayo ganun? Yan natin sila. Hindi masisipag yun eh. Pero sa atin mga kapatid, tinuturo sa atin, pinahayag sa atin, as a Christian mga kapatid, tayo po ay maging saksi ng ating pong Panginoon. Kaya ang tukoy po dito, ang message po dito, dapat ipahayag mo. Amen? Dapat sabihin mo ang katotohanan, ipamaral mo yan. Sabihin mo sa katabi mo. Kaya ba natin sabihin mga kapatid sa ating katabi? Kaya ba natin sabihin sa kasama natin? Hallelujah. Na wala tayong dapat paglingkuran ay ang ating pong Panginoon. Kung magbalik loob tayo sa Diyos, wala tayong ibang dapat balikan. Kung hindi ay ang ating pong Panginoon. Alam ba natin mga kapatid sa Biblia? Sa history ng tao, in the book of Genesis chapter 2:27, excuse me kung nagkamali ako. Hallelujah. Magsubaybay kasi kayo para makulog ninyo ako. Lilikha, mga kapatid, ang tao ng ating pong Panginoon. And din ang tao, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng pagkahulog. Amen? Alam ba natin yung salitang pagkahulog? Yung tao ay nagkasala. In the book of Romans chapter 23, na for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya lahat po tayo nagkasala. Pagkatapos ng lilikhain ng tao, ng Diyos ang tao, mga kapatid, nagkasala ang tao. Kaya yun yung pagkahulog natin. Pero ngayon, dahil sa kay Kristo, tinawag tayo ng ating Panginoon, pinili tayo ng ating pong Panginoon. Kaya tayo ngayon ay naging bago, mga kapatid, nasa simbahan po tayo. It's because, mga kapatid, ang tawag sa iyo, ang tawag sa ating lahat, tayo po yung mga Kristiyano, tayo yung magpatuto. Hallelujah. Kaya ba natin, Brother John? Maglakad ka ba, papunta ka ng Bukana. Tapos, yun sa magkasige, magkapagpapal, hindi magkapirma mga, yun sa ka. Kaya mo bang sabihin, Brother John, na nagsisimba kasi ako eh. Kristiyano kasi ako eh. Kaya mo yun? Ha? Kaya? O, kaya daw. Kadali-dali eh. Kayang-kaya naman yan. Oo. Pupunta ka dito sa simbahan, pabalik-balik ka sa Reco, kung pabalik-balik ka dito, tapos sabihin ng kaibigan mo doon sa 13. Sabihin mo, bakit yung mukha mo pabalik-balik doon sa nain? Ano mayroon doon? Nagsisimba kasi kami doon. Kasi kami ay mga Kristiyano. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kaya nga, ikaw ngayon yung magpatotoo. Sabi ng kanina, leader ng testimony, o sino sa inyo ang mayroong testimony? O, sabi ko, alam ko na mangyari-yari niya, pag pabagal-bagal yan, putulin agad yan, kasi ganun yun, mga kapatid. Pag walang kakayo, hanggang dito na lang mga kapatid, tapos na. Eh, paano bagal-bagal? Sabi naman ng Brother Gideon, kung mag-testimony kayo, yung totoo testimony, yung may pakinabang. Hallelujah. Alam ba natin yung saksi mga kapatid? Yung nasasaksihan mo. Nasaksihan mo ang ginawa sa iyo ng ating Panginoon, pwede i-testimony. Amen? Hallelujah. Basta yung nakakatulong lang. Huwag lang yung mag-testimony mga kapatid. Sabi ni Pastor Nolia, naghabol na nga tayo ng oras, titestimony ka pa dyan. Mga kapatid, nung isang araw, wala talaga kaming basain. Alam ba niyo yung testimony? Bakit may testimony tayo? Para ay ma-encourage mga kapatid, yung mga kapatiran po natin. Amen? Tapos kung gano'n ang testimony, itigil mo na lang yan. Sekreto mo na lang yan. Oo. Kasi po, di naman nakakatulong yan eh. Sabi nyo nakinig, ganun pala mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Ihirap.
Kaya ako naghihirap din eh. Sila pala naghihirap din. Ba't ako sali siya naghihirap? Pero wag na. Ganun yun. Pero pagka sinabi mo, sa tulong ng Panginoon, pinagpapala akong ng ating Panginoon mula nung nakilala ko ang ating pong Panginoon sa Kristo. Sabi ng nakinig, ako din. Sana all. O, di ba? Gusto rin niya, mga kapatid. Natutuwa siya dahil pinagpapala siya. Alam niyo mga kapatid, wala akong bigas. Nanalangin ako sa Panginoon. Alam mo naman, Panginoon, wala kami sasayang mamaya. Alam mo mga kapatid, pagdating ko sa bahay, may pumatok, nagdala na ng bigas. Pwede? Pwede! Oo! Dahil mga kapatid, nakita ang ginawa ng ating pong Panginoon. Amen? At ito ay ipinayag sa atin at sabi ng Bible, kayo ang nagiging saksi ko. Ano ginagawa ng Diyos, mga kapatid? Alam po natin ang ginagawa ng Diyos. Oo. Pinagpapala ka ng Panginoon. Alam mo yan. At ang pinagpapala, magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Walang mahirap dito. Amen. Dito, Pastor Elwin, walang mahirap. Doon, wala din mahirap. Wala din doon mahirap. Alam mo yan. Kasi kahit ako hindi taga roon, alam ko na walang mahirap doon. Yung sabi ni Bishop, bakit sabi mo mahirap ka? Yung mata mo magkano halaga? 1 milyon. Bayaran ko yan, lugitin ko. Lugitin ko. Payag ka? Sabi. Pero mo 1 milyon na daw. O kaya wala daw mahirap. Kaya kung walang mahirap dito, doon ay wala din mahirap. At kung wala mahirap doon, lalo na doon, walang mahirap. Amen. Kaya nga gusto nating pumunta doon eh. Oo. Kasi sabi ng awit, puro ginto ang lalakaran, salamin ang apakan. Amen. O kaya gusto ni Sister CJ pumunta doon. Sister CJ, magandang pwesto mo. Gusto natin pupunta tayo doon kasi alam natin na ang ating puntahan, hindi tayo maghihirap. Amen. Amen? Amen. Eh dito mga kapatid eh, punong-puno. Punong-puno. Ang daming pabigat dito. Ang daming babayaran. Oo. Praise the Lord. Kahapon di ko maintindihan kung paano ko bayaran. Pastor. Ang laki. Pero sabi ko, mayroon naman akong Panginoon. Amen. Amen? Mayroon naman akong Panginoon. Hallelujah. Eh, mamaya eh. Siyempre, alis na ako. Kasi mayroon akong Panginoon. Pupuntahan ko na at babayaran ko na. Dahil mayroon akong Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Sino sa inyo ang malaking hulugan? Yung malaki, yung pinakamalaking may hulugan. Utang ba? Yung pinakamalaking may utang. Kung kayo yun, kayo din ang pinakamayaman. Mag-isip kasi kayo. Huwag. Kasi malalaman tayo pa lang kakapakalimutan natin, kakapakalimutan tayo. Mga kapatid, kung malaki ang utang mo, mayaman ka. Tama? Tama? Pag malaki ang utang mo, mayaman. Alam mo yung pastor, yung mayayaman pastor? Ang laki ng utang yan. Mga ako'y mahirap pa pastor, ang utang ko maliit-liit lang. Pero nung ngayon, mayaman na, malaki na rin ang akong utang. Hallelujah. Kaya naman. Kaya bayaran. Ibig po sabihin, hindi ka na mahirap. Amen. Sabi nung kaibigan kong mayaman, Pastor, salamat sa Panginoon.
Dahil marami ang taong nagtitiwala sa iyo. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano, marami ang magtitiwala sa iyo. Amen? Tama? Amen. Pero kung ikaw ay hindi Kristiyano, magdududa ka. Baka ito ay gamitin na kung saan-saan. Oo. Pero mga kapatid, dahil ikaw ay Kristiyano, marami ang magtitiwala sa iyo. Totoo, Brother Hector? Totoo? Totoo daw, sabi ni Brother Hector. Kasi kung walang magtitiwala sa iyo, walang magpapautang sa iyo. Amen? Pero kung ikaw, hallelujah, ay taong mapagkatiwalaan dito sa mundo as a Christian, tatawagan ka ngayon. Hallelujah. Pwede ang 50,000 ngayon. 3 minutes, ipapadala ko sa iyo. Di ba mayroon ngayon? So tumawag sa akin, sabi sa akin, Sir, 100,000, 150,000, kunin mo ngayon. Hallelujah. Sabi ko, malaki lang yung pera to. Di ba? Malaki lang yan. Pero sir, sa pera mo, ano lang yun? Bariyahan yan. Bariyahan yan. Pero sa amin, malaki yun. Ngayon mga kapatid, sabi ko, paano ba to? Siyempre, bilang-bilang. Tubig, kuryente, wala kang pambayad. Sige na nga, papatulan na kita. Kaya mangyayari, mayaman ka ngayon. Mayaman ka, sister, ituloy mo. Mayaman ka sa? Yan, ikaw ba sabi niya? Mayaman ka sa utang, purihin ang Panginoon. Pero as a Christian, mga kapatid, kailangan ipatutuon natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Na mula noon hanggang ngayon, hindi po tayo pinababayaan ng ating pong Panginoon. Amen? Hindi tayo iniiwanan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sapagkat tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay mga Kristiyano, tutulungan tayo ng ating pong Panginoon. Kaya sabi nga po ng Bible, mga kapatid, and ye shall be witnesses unto me. Hallelujah. Kayo yung magpapahayag. Tayo mga kapatid, praise God, ang magpatotoo tungkol kay Kristo. Anong ginawa ni Kristo, mga kapatid? Anong ginawa ng Diyos sa buhay natin? Hallelujah. Ang dami-daming ginawa. Sino ba Sister Gianpaldo? Hallelujah. Pagkasan kamay ang paldo. Palda lang, palda. Palda lang. Ako paldo ako. Paldo. Alam ba niyo yung paldo? Ibig sabihin ng paldo sa wikang na barangay, nabudyokan, Brother Tinyo. Nagabudyok ba? Ang salita namang budyok, Sir Erwin, yung maraming huli sinaka. Jackpot. Pag ang lambat mo, buwis na. Paldo. Budyok yun. Yun. Para mas maintindihan po natin. Hallelujah. At sabihin na po natin ngayon, mga kapatid, kung paldo tayo, ginawa ng Diyos yan sa buhay natin. Amen. Kung hindi ka paldo at wala kang gikain, wala kayong ikaon ba? Ikain naman nun. Hirap kaya yung tagay ng bansa. Muntik na may Pag wala kang gikaon, sabi ko wala kang gikain. Wala kay tawag dito, pagkain. Wala kang pagkain. Hallelujah. Sabi ng pastor ko, pagkatapos ko magsalita, lumapit sa akin si Rewin, sabi niya, taga saan ka ba? Taga saan ka ba ng probinsya mo? Mas bati, kaya pala may turno. May turno daw. Kaya pala may turno. Kasi hindi lang talaga sa turno. Ngayon mga kapatid, balikan po natin. Kung ikaw ay walang pagkain, isang araw, naghapon, nag-kiss ka sa gutom. Ang tawag doon mga kapatid, anong tawag doon? Sagana o hirap? Pas mo. Sagana o hirap? Hirap, no? Kung wala kang makain,
Mga kapatid, matutuwa ka ba? Hindi mangyayari sa akin. Kung wala tayong pagkain, matutuwa ba tayo? Okay, puntahan ko itong aking inaanak si Brother Romel. Brother Romel, nagsaka ka. Ilang buwan bago ka magsaka? Ha? 3 buwan. Namuhunan ka. Pagkatapos ng 3 buwan, nagsaka ka ngayon. Tapos ang natigong ni mo, 5 sako. Dako, magagawin. Tapos ito, ang laki ng puhunan mo. Mga fertilizer niya na ginagamit mo. Tapos inupahan mo pa yan. Tapos pagdating ganun lang ang kita mo. Paldo ba yun? Paldo ba yun? Bodyok ba yun? Mga kapatid, Brother Tim, yung bodyok ba yun? Hindi, no? Yung mag-uwi ka, 1 kilo lang isda mo. Hindi man yung bodyok. Tapos sabi ng Panginoon, kayo ang mga saksi ko. Ibig po sabihin ng Panginoon, yung kanyang mga ginagawa sa iyo, mga kapatid, ikaw ngayon ang magpapayag ng kabutihan ng ating pong Panginoon. The goodness of God, mga kapatid, ay marami na po yung ilang bisis, ilang ulit ginawa sa buhay natin. Nakuha pa natin, mga kapatid, praise the Lord, mga kapatid, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nakuha pa natin, mga kapatid, nung tayo ay kumikita, mga kapatid, ng 10,000 a day. Mga kapatid, nakuha pa natin, mga kapatid, sabihin na hindi ako pinabayaan ng Diyos. 10,000 a day, binigay ng Panginoon sa akin. Hindi natin nakuha, hindi natin nagagawa, no? Sa mga ano ngayon, mga kapatid, grabe. Ganito kami. Ganito yung amin ngayon. Nagbabasa. Sabi ko, purihin ang Panginoon, pinagpapala sila ng Diyos. Yung kabutihan ng Panginoon na ginawa sa tao, dapat ay hindi kalimutan ng tao yan. Sabi mo, paldo ako! Hallelujah. Paldo ako! Wala. Pagkatapos ng paldo mo, hallelujah. May Diyos ba tayo? Wala lang. Tama ba yun? Pag pinagpapala tayo ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, sabihin natin, ako ay pinagpapala ng Diyos. Lahat tayo ay pinagpapala ng ating pong Panginoon. Kaya dahil sa ikaw ay pinagpapala ng ating pong Panginoon, nararapat lamang na paunlakan mo ang tawag ng ating Panginoon. Nararapat lamang na ibayag mo ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Naku, minsan mga kapatid, ang tao ay ganito po yung ugali. Ang sabi ng iba, ang mahirap, Bisaya kasi na lang ko eh, ang mahirap daw, ang pobre daw ay magpakanaa. Ang dato daw ay magpakawa. Tagalogin mga brother Gideon. Mahirap kamayroon. Ang wala magpakamayroon. Ang mayroon magpakawala. Ibig ko sabihin, nagpaldo ka, Sister J. Wala gina, maging klaro ay. Ayaw mo ingay kay sa pagitaan, sa Pasko ba? Ayaw ba na, kaya ginirang ipahay, kaya dumugong parta, pag may pirap tayo na, panguwang ba? Ayaw kayo maingay. Sister Jenilyn, atin lang to ha. Huwag mo sabihin sa iba. Alam mo na yung mga gatal na natin. Dahil na natuloy, pagmanya ka ba di ako, mata. Pahiramay mo ako. Kaya siguro hindi mo paldo.
Hallelujah. Kaya mga kapatid, gulpil, mag-ingat. Balikan po natin, Brother Gideon, yung sinabi ko. Ang wala, magpakana. Ika lang. Ang mayroon, magpakawala. Wala siya. Kunwari, wala. Kahit mayroon, wala. Kasi ugali yan, mga kapatid ng tao. Ugali yan ng tao. Di ba natin nakuha na ang taong mahihirap, nagpursige sila, mga kapatid, na kailan makilala sila na sila ay mayroon. Di ba? Lalo na yung mga pastor. Oo, lalo na yung pastor. Hindi atas kiss yan. Wala papira yan. Oh. Ay kung mag-attach kiss ka, bit-bit ka ba? Tapos lakad-lakad ka, nakaniktay ka. Tapos medyo matapos ang ilong mo. Pagkamalaan ka, uriner. Oh. Ayaw ka. Kaya wala na yung kwarta. Hallelujah. Walang pera yan. Ito si Brother Roger. Alaala ko, binuksan yung attach case ng pastor. Pagbukas niya, kasi nga binuksan naman ng pastor eh. Pagbukas niya, nakita ni Brother Roger sweater ang laman. Sa kawawang pastor. Grabe naman yung si Brother Roger. Kawawang pastor. Praise the Lord. Sweater ang laman ng attach case. Kasi po mga kapatid, minsan ang tao kahit wala siya, gusto niya mayroon siya titingnan. Kaya ba natin yon? Kaya ba natin na kahit hindi paldo, magpakapaldo ka? Kahit wala, magpakanaa ka? Pastor, pangit yun. Hallelujah. Wala naman talaga eh. Bakit sasabihin na mayroon? Wala naman talaga. Amen? Di ba? Ang masakit dyan, mga kapatid, yung bang dumating sa punto na nahirapan ka. Nung nahirapan ka ngayon, puro-puro ka na, Sister Linda. Puro kayo mga banal. Pero kung mayroon, hallelujah, wala. Diba? Alam niyo yung uwak, kahit nagtangag na, uwa niya po, uwa. Uwak! Yung ibon natin. Ibon natin. Nakatangag, nagsisiw ha. Uwa! Tinapaka na rin. Uwa pa rin. Uwa pa rin na naragdagan ka mga nagsisiw. Uwa ka niya po. Hallelujah. Ang sabi po dito, kung ano po yung mga ginagawa ng Panginoon, tayo yung magpapahayag yung totoo. Amen? Anong ginawa sa iyo ng Diyos, mga kapatid, na katotohanan? Ihayag mo yan. Huwag tayong matakot. Oo. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Basta nakakatulong yan. Amen? Nakakatulong, hindi nakapanglulumo, hindi nakapanglulupaypay. Sabihin mo yan, sapagkat ikaw ang nagiging saksi, mga kapatid, ng ginawa ng ating pong Panginoon. Dahil ikaw ay nagiging saksi, ikaw ay tatawagin ngayong Kristiyano, sapagkat gagawin mo ang mga ginagawa ng ating pong Panginoon. Ano man ang ginawa ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah! Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen? Kung magawa mo yun sa kapwa mo, Brother John, John Ray, kung magawa mo yun sa kapwa mo, ginawa mo yan sa Panginoon. Tama? Amen? Sino sa inyong gustong tumulong sa kapwa? Ulitin ko lang mga kapatid. Sino sa inyo gustong tumulong sa kapwa? Parang mas marami dito ang nag-ibig. Dito, hindi masyado. Oo. Sino sa inyo ang gusto magkapwa?
Brother John Ray. Gusto niya ka pa na doon. Hallelujah. Oh, ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, napakaganda. Kaya tayo po mga kapatid, hallelujah, ay magpakalakas tayo sa ating Panginoon. Ay magpapadala sa kalinaan. Maglingkod tayo hanggat may buhay. Hanggat kaya natin mga kapatid, magpatuloy tayo. Huwag tayo magpapadala sa kalinaan. Ano ba yan mga intrigo ng mundo na hindi natin maintindihan? Itapon mo yan. Maglingkod ka ngayon sa Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, ang inilagay mo sa harapan mo ng ating Panginoon, yun ang lalakaran mo. Doon ka mga kapatid pupunta. Magpatuloy tayo na maglilingkod sa ating pong Panginoon. Although na mahirap sa buhay, pero ang katotohanan dapat na mahayag sa atin, dapat na makita sa atin na tayo po ay ang mga anak ng Diyos. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagugutom. Amen? Gutom? Sir, ang anak ng Diyos hindi nagugutom? Ang pastor hindi na magugutom. Di ba? Oo. Hallelujah. Hindi na magugutom. Pastor Nolia, wala ka ba na magutom tayo? Di na. Oh, di na. Kaya pwede na kami magsuot ng Amerikana. Oh, kasi sabi nung nakinig doon, bakit nagsusuot siya ng Amerikana tapos sabihin niya wala sa bisaing? Dapat siya magsuot ng Amerikana. Sabihin niya, wala pa na silang saing. Salamat sa Panginoon dahil pag-uwi nila mayroon ng pera. Oh. Mayroon ng pera. Okay po mga kapatid. Wala na akong oras mga kapatid. Ano? Wala akong oras. Wala na akong oras. Purihin ang Panginoon. Salamat sa inyong mga pakikinig. At naniniwala ako na ang salita ng Diyos, kahit kung paano, nakakatulong ito sa atin. Amen? Nakakatulong ito mga kapatid sapagkat malalaman po natin kung paano tayo kikilos, paano tayo sumunod, paano tayo gagalaw. Mga kapatid, paano tayo maglingkod sa ating pong Panginoon at paano tayo ginawa ng Diyos, paano tayo mga kapatid binuhay ng Panginoon. Hindi po tayo pinababayaan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Marami po salamat sa inyong lahat. Sa ating pong mga bisita na kahit man medyo may kapangitan ng aral sir. Hallelujah. At naniniwala ko na nakakatulong sa atin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ilan sa bawat isa sa atin mga kapatid, marunong tayong magpapasalamat sa Panginoon. Thank you Lord sa iyo pong mga salita. Na ito po ay aming pong napapakinggan. Pinalakas tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Dahil ikaw ay nasa church, kinalugdan ka ng ating Panginoon. At kapag ikaw ay kalugdan ng Diyos, mga kapatid, pag-uwi mo ngayon, hallelujah, wala kang pera ngayon, pag-uwi mo, wala ka pa rin pera. Don't worry mga kapatid, buhay ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Tayo po itutulungan ng Panginoon. Sabihin po natin sa Diyos. The time of art alcohol. Alam ba natin yung art alcohol? Ang paglapit sa Diyos ay isang pagpapakumbaba. Amen. Amen? At ang pagpapakumbaba ay sign po ng pagpapala. Amen? Amen. Totoo yan. Ang pagpapakumbaba ay sign po ng pagpapala. Huwag tayong matatakot. Huwag tayong mahiya. Hayaan natin sa ating mga buhay, mga kapatid, na ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ating lahat. Mararamdaman po natin at pag uwi po natin sa ating pong mga tahanan, mayroon tayong taglay-taglay na lakas na kaya nating labanan, mga kapatid, ang mga bagay na nagdulot sa atin ng kahinaan. Sa pamamagitan ng ating pong panalangin,
Mga kapatid, ang Diyos po ang siyang tutulong sa atin. And because the Bible, mga kapatid, they call unto me, and I will answer thee. Pinagarantor ng Panginoon na kung ikaw ay tatawag sa Kanya, siya yung sasagot sa'yo. Hindi naman sinabi ng Jesus tumawag ka sa akin, pabayaan kita. Hindi. Sabi niya, kapag tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Hallelujah. Kaya sa oras na ito mga kapatid, tayo po'y nasa simbahan. Kausapin natin ang Diyos. Panginoon, ito ba talaga ay ang dapat na mangyari sa buhay ko? Let us stand everyone. Ang pagpapakumbaba sa Diyos ay napakalaking halaga.